seek, I will find all I need in you, my God, my promise keeper. You say, just believe, and know your word is all I need. It's you, my God, my promise keeper. In the waiting, faith is rising. What you say you do. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. In you, it's a yes and amen. In you, we receive a yes and amen. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a yes and amen. Yes and amen. You say, ask and you will receive. To seek, I will find all I need in you, my God, my promise keeper. You say, listen, let just believe. To know your word is all I need. It's you, my God, my promise keeper. In the waiting, faith is rising. What you say you do. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. In you, it's a yes and amen. We receive it, God. In you, we receive a yes and amen. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a yes and amen. In you, it's a yes and amen. In you, we receive a yes and amen. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a yes and amen. Yes and amen. You say, I say you will receive. To know all is all. In you, my God, my promise keeper. You say, you still ain't just believe. To know your word is all I need. In you, my God, my promise keeper. In the waiting, faith is rising. What you say you do. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. In you, it's a yes and amen. We declare, in you, we receive a yes and amen. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you,
about your name. It makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Oh, you're worthy, God. No other name like yours.
something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name. It makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, your word. Oh, we declare there's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name, oh, we declare. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. There's just something about your name, oh, we declare. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. No, no other name. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Jesus, be the name. Jesus, be the name. Jesus, be the name that gets all the glory. Jesus, Jesus, be the name. Jesus, be the name. Jesus, be the name that gets all the glory. Jesus, be the name. Jesus, be the name. Jesus, be the name that gets all the glory. worship you, Jesus. Come on, lift up our hands. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah. Let's lift up the name of Jesus. Oh, Jesus, you get all the glory. We give you all the glory, Jesus. You alone are worthy, Jesus.
God. You are exalted. You are glorified, Jesus. We exalt your name. We adore your name, Lord Jesus. All the glory is yours. All the glory is yours, oh God. All the glory is yours, oh Jesus. It's yours and yours alone. Hallelujah. You are worthy, God. Jesus. You alone are worthy. Jesus, you alone are worthy. All the glory, and all the glory is yours, oh Jesus, Jesus, Jesus. We worship you. We lift you high, we magnify you, and we glorify your name, Jesus. You're worthy, you're worthy, you're worthy, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Lord Jesus. Name above every name. Something, Lord. There's something in your name that makes us cry holy. Just the mention of your name. We cannot say anything but cry holy unto you. Jesus, there's no one that is worthy of all the praises and all the honor and all the worship. It's you alone, Jesus. That is why we give it all back to you, God. You're worthy. You're worthy. Nobody deserves it better but you, Lord. Only. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon. We are ever grateful, Lord God, for our Lord Jesus Christ, who has given His everything to us, to bring to us the love of God, to bring to us the Holy Spirit, to help us live our lives empowered to live holy for you. Thank you for the opportunity. And we have the freedom to gather and express our hearts towards you and for you. To worship you, Lord God, in spirit and in truth. So we come. So we come. Not with any other agenda that we bring here. We come humbling ourselves before you, submitting to you alone, O God. Admitting, Lord God, apart from you, we really are nothing. You are our all in all. Ikaw lang ang pupuno sa amin. Wala kaming dapat ipagmalaki, kundi ang pangalan ng Panginoong Yesus sa amin na nagpapalakas at nagdidirekta sa amin ng mga bagay sa ikatatagumpay ng aming mga buhay. Patuloy kaming samahan at tulungan, pangunahan sa lahat ng aming gaganapin sa buhay. Nawa ang lahat po ng aming gagawin, iisipin, sasambitin, lahat ng ito, Lord, makalugod sa iyo. Makapagbigay dangal sa iyo, kaluwalhatian sa pangalan mo. Pasalamat kami
Sa kabila ng maraming nangyayari sa aming paligid, nandito kami. You have preserved us. And we thank you for that. We will not take this so lightly, Lord. Grabe ang iyong pagmamahal, pangangalaga sa aming lahat. Kung paano mo kami dinadala sa lugar na ito, sa mga nakalipas na araw, dinala mo kami ng maayos. Binitbit mo kami na hindi kami nagkulang dahil pinunuan mo po ang lahat. Salamat. Dahil alam po namin, even after this day, you will still remain a God who sustains. So even today, Lord, ma-pour out namin ng heart of worship namin sa iyo. At wala kaming ibang naisin sa oras at pagkakataong ito, kundi mabigyan ka lang ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon. As we are totally surrendered to you. Every beat of our hearts, all is yours. Take over, God. Take your place. Have your way. And what we can expect from you, God, is the display of your power through the name of Jesus, our Lord and Savior. And the leading and the guidance of your Holy Spirit, so that we can be empowered to live our lives to the words that we will be hearing from you. May everything today be established in our hearts. Your words be retained, never forgotten. Salamat, Panginoon, sa pagdeal mo sa amin sa oras na ito. And I pray that it is not just confined here, tapos na, kundi wherever we go, the words that we will be receiving will really become alive in our life. Speak, Lord. Your servant is listening. And your servant is willing to obey you. Empower us by your grace. Fill us with your spirit. Marami pong salamat sa pinagpalang umaga at sa maraming milagro at himala na iyo pong ipaparanas sa aming lahat. We give honor. We give you all the glory. It only belongs to you. We love you. We bless you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, before tayo magsiyo po, just go around, makipagkamayan po tayo. Let's just bless one another with a smile and with a greeting. Thank you, Lord.
Hallelujah. Good morning. Isang maulang araw. Habagat lang naman yan. Wala na si Maymay. Maymay ba? Tama ba? Hindi naman yata May, yung letter N, sino yung N? Naynay. Sister Naynay. So welcome po sa umagang ito, sa mga malakas ang loob na sumugod sa maulang araw na ito. So I believe God has prepared something for every one of us. Amen? So welcome Brother June at aalis ka na naman sa Martes. si Sai, sa isang linggo naman si Sai. So makakasama pa natin siya next Sunday. Okay, to everyone, actually siguro, hindi ko alam kung ito yung pinakamaikling service natin. Pero I will try. Let the Lord lead. Okay? So, paalala lang po sa tong buwan ng Agosto, ang mga naka-line up pa nating gawain ay unang-una, ano pa ba? Ang mamaya, after this, yung ating Youth and Young Adults Ministry. Actually, this is their fourth anniversary ba to? Yam. Ang youth ay panglima. So, joint joint fellowship. So, we encourage you to stay and let us just have a wonderful time of fellowshipping with one another. At meron silang mga assigned food at color-coded po yan. So pag itim, dinuguan, ganyan. pag berde, ano yung berde? Pandan, salad, greens. Greens. Yung asul, anong asul? Ha? Juice na blue. Juice na blue. Okay, so later yan sa ating Youth and Young Adults Fellowship and Anniversary as well. Okay, and then come next Sunday ay atin namang Praise and Worship Ministry, Music and Media Meeting and Fellowship as well. So lahat po ng involved at gustong mag-involve, you are open to join. Okay, meron pong dito pakain. Brother Ben, pagkakataon mo na to. Music and Media. Pwede pwede. Pagka join mo, pag-auditionin ka na. Pakakantayin ka na namin. Kailangan yung top of the top. Sige. Kailangan may dala kang palaka. Plaka. Meron pa ba nun? May dala kang turntable. So, yan sa August 13 po yan. 13 ba yun? Tama. 16 pala. Sorry, nawawala ako sa dates. August 16 will be our Music and Media Meeting Fellowship as well. And then the last Sunday, yan po yung ating ladies and men's combined o joint fellowship. Okay? So, ganun ulit, bless po tayo. Magdala po tayo ng pwede nating i-share sa bawat isa on that 30th ng Agosto. Ang bilis parang kung kailan lang nagkaka-fellowship lang natin nung last Sunday ng July, tapos ito na naman, last Sunday naman ng August. So, ang bilis habang, pagdating yata sa Sunday, sisilip na siya Alam niyo na kung sino yung sumisilip pag malapit ng bare months. Si Mariah Carey. Okay, so let's prepare for this mga events natin at let us prepare also a prayer. Mag-pray po tayo actually
sa kalagayan. Buti nga, dito sa Binyan, hindi naman, may mga lugar na binaha, pero nakita natin na nasusolusyonan naman. And hopefully yung ibang mga lugar din na somehow naapektuhan ng gantong dire-diretsong pagtaas ng tubig, dahil umuulan. But thankful tayo sa Panginoon kasi salamat sa Panginoon sa mga nagpe-pray, sama-sama na nanalangin, na talagang mawala o lumihis ang ulan at epekto nito sa atin. Kaya nga, yung huling bagyo, nawalan siya ng lakas at hindi na siya nagpursu. Okay, so patuloy lang tayo manalangin. Alam ko we are, kumbaga, typhoon hit na nation, but we can pray about it so that hindi ganong katindi ang hampas. Kung paulanin man, okay lang kasi mas presko pag umuulan at mas relaxing pag umuulan. Pero wag yung umuulan na nai-stress ka, kasi ang baha lagpas na sa leeg mo. At okay lang na tumutulo sa bahay, may tulo sa bahay. Huwag tayong may stress pag may tumutulo sa bahay. Pag umuulan lang po yan. Matatapos din ang ulan at wala na pong tutulo sa ating mga bahay. So, yun po. At patuloy tayong magpanalangin sa isa't isa at magpalakasan, dahil yun po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Okay, this morning, hindi na po ako magpapakatagal. Didiretso na po tayo sa mensahe. At nais ko po kayong, kumbaga, encourage sa panahong ito, lalo na't magtatapos na naman ng taon. At parang ang mga pangyayari sa panahong ito ay parang hindi pumapabor sa atin. Or somehow, we can, para bang ang na-foresee natin ay losses, or somehow discouragement, disappointments. But we should not be focusing too much on what is this world bringing to us. And I believe each and every one of us should really catch what Apostle Paul had said in Romans 12 verse 2. Diba? Be transformed by the renewing of our minds. Napakahalaga na mabago tayo ng sa mga pag-iisip po natin, lalo na sa panahong ang gulo-gulo. At wala tayong, kumbaga, parang inaasahan na mag-aangat sa atin. Pero alam po natin, meron naman talaga na maraming mga mananampalataya. Kung sino yung nasa simbahan, sila yung super deceived. O sila yung hindi nakaka-catch ng talagang mensahe ng Panginoon. Okay? This morning ay pakikilala ko muli sa ating lahat kung sino ba ang Diyos sa ating mga buhay. Pero ang tanong sa ating lahat, muna, kilala ba natin ang Panginoon natin? Amen. And hopefully, our amen means really amen. Kasi, if not, then we are missing a lot from the point of view na ang Panginoong natin ay gustong magpala sa atin. Alam nyo ba yung Jeremiah 29:11? Ang ganda ng pagkakasabi, di ba? Pero sa totoo lang, kung babasahin natin yan, the context is not really for us. Ang context talaga dapat na ating binibigyang pansin ay Jeremiah 44:11. Alam niyo ba yan? Minsan ang tingin natin, Jeremiah 29:11, ang ganda nito. Kasi yun naman ang mga mananampalataya, we wanted to catch what is very pleasing to our ears and to our system, yung comfort ba. Pero yung Jeremiah 44:11, basahin nga natin yun para somehow, parang introduction ito ng
ating pag-aaral ngayong umaga. Ang Jeremiah po ay katabi ng Isaiah at Lamentations. 44. Pwedeng pakita mo dyan yung (44:11). Diba? Ang gusto natin magagandang bagay. Pero alam niyo po ba, meron ding sinet si Lord sa ating lahat. Babasahin ko to sa King James Version. Sabi nga nun, "Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, our God." Sabi nga, "Behold, I will set my face against you for evil and to cut off all Judah." Now, if we will catch this, we will understand that there is not always a pleasing situation na nakaset sa ating lahat. Because what we see are always the plan. And also the plan of God is that all of us will see the evil in our life. And all of us doesn't want evil to happen. Tama? Gusto natin, no? Gusto ko, there will be no harm, there will be prosperity in my life, and I will have that hope in a future. But now, since tayo sa henerasyong ito, ay talaga namang namumuhay na palaging pasaway. Actually, sinabi din naman ng Panginoon ito, I will set my face against you. There will always be a retribution. Lahat ng ating ginagawa sa buhay, may palaging kapalit yan. Kaya nga, what you sow, you will reap. So we need to understand that we need to stand to what the Lord had already said to us and live on it and walk in it and be serious with it. Because the plans and the goals of God will not pursue in our life if we keep on doing what is evil before God. And He is dead serious with that. Kasi well-known kasi ang 29:11 sa ating lahat eh. And how about 44:11? Sinabi din naman ng Bible to, I will set my face. Miro mo, harap-harapan niyang titingnan ka dahil ikay gumagawa pa rin ng masama. Okay, so it's just a warning to us. We always wanted to have a good news, but actually this is good news eh. That we know that God is watching over us. And He's dead serious na bantayan tayo sa mga pinaggagawa natin sa buhay. Ayaw niya kasi na pabaya tayo. Kasi anak tayo eh. Kung kinukonsider natin tayo yung mga mananampalataya na tinatawag, ganda nga ng tawag sa atin mga kapatid eh, believers. Pero how deep are we in our belief? Are we dead serious in our belief? Baka kasi pwedeng tawagin tayong believers pero mga unbelievers talaga tayo. Okay? So pray muna tayo. Introduction lang po yun, sorry. Mababa. Let's pray. Let's bow our heads. Panginoon, we entrust to you this morning. I pray that there will be openness in the hearts and minds of everyone to receive your words, not my word. I pray that we will see the goodness and the faithfulness of our God in this evil generation, and that we will stand. We will stand true to you, whatever happens, Lord. So, manguna ka, sumama ka, at
maitatag ang iyong katangian sa aming mga buhay at mismong sa amin, Lord God, ay magkaroon kami ng intentionality na kung sino ka ay maging ganon din kami. Samahan mo kami, ang biyaya mo'y nasa sa amin, ang banal mong Espiritu ay sumasama sa amin sa oras na ito at pinagpala mo na ang pagkakataong ito. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Now, the message is very simple. This is very simple, and I want us to catch the message for today. And I will start with this in Lamentations chapter 3, verses 22 to 24 in the NIV. Okay, napaka-familiar na din ito ng mga talata. And we will somehow, kumbaga, himay-himayin po natin ang mga talatang ito. And it's very wonderful to meditate upon. Okay? Sabi nga nun, Lamentations chapter 3, verses 22 hanggang 24, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kasalbahe ka, hindi ka pa rin sinisira ni Lord. For His compassions never fail. And then the assurance, pagdating sa 23, they are what? New. Every morning. So kada gising, eto, bago na naman. Great is your faithfulness. I say to myself, which is everybody should say this, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. I will not do anything that is never His will for me. It's very important for us to catch these simple verses na matagal na nating nadidinig paulit-ulit. At alam ko sa mga TikTok or sa mga Bible apps, madalas itong nalalagyan ng ng mga background na magaganda. Kasi gustong-gusto natin itong nadidinig. But for us, what does these verses, these scriptures really mean? Gaano ba talaga kalalim ang mga talatang ito sa atin? Kaya nga, sa magang ito, I want us to understand we need to be standing in His faithfulness. Whatever may happen in this life, we are supposed to stay faithful because He is faithful. Amen? Yung kasi ang labanan ngayon Pag marami ka ng alam, marami ka ng tinatangkilik sa buhay, marami ka ng napuntahan na-accomplish sa buhay, napapalitan na itong yung prioridad. Parang lahat na lang na achievement, lahat na lang ng mga successes, it means, ako na good na I'm now better. No. We still need to be accountable, to be faithful before the Lord. We need to stay standing in His faithfulness. Sabi ganon, God's unchanging faithfulness gives believers confidence to stand firm through every season of life. Tama? Ibig sabihin, yung pagiging tapat ng Panginoon na hindi nagbabagong katapatan ng Panginoon, yun ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na maging matatag pa rin sa mga panahon na tayo'y may kinakaharap sa buhay na ito. Dahil alam po naman natin, He is steady. We are always changing, but our God is never changing. Amen? So, we need to understand this. He is supposed to be becoming our confidence so we can always stand firm in these seasons, mga seasons ng life natin. So, He is always a God who will be faithful and will remain faithful. Now, I want us to see why we need to embrace the God who is faithful. Ano ba ang meron sa Kanya, sa Kanyang katapatan? Unang-una,
God's faithfulness is rooted in His character. Tama ba? Ang katapatan ng Diyos ay yun na siya, katangian niya na yun. Kahit ni minsan, hindi niya kinompromiso ang pagiging Diyos niya. He remains in His throne. And He will not go down to any other thrones because He has His own throne. And He will remain there to accomplish everything for our favor, for our sakes. He is remaining faithful. Kasi sabi nga nun sa verse 22, through the Lord's mercies, we are not consumed. Sa pamamagitan ng kanyang kahabagan, hindi tayo napahamak. And because His compassions, it fails not. It fails not. Ibig sabihin, hindi nabibigo ang kanyang kahabagan, pagmamahal sa ating lahat. It is His faithfulness that is already rooted in His character. So pag ganon ang Diyos natin, kinikilala nating Diyos, na tapat, sa palagay po ba natin, kailangan tayo ay hiwalay? Ang kanyang katangian ay hiwalay sa atin, na siya ang tinatawag nating Ama, at tayo kanyang mga anak. Kung siya ay tapat, at yung karakter niya, kumbaga nakaugat na sa kanya ang pagiging tapat, hindi ba dapat tayo lumabas din mga tapat? Amen? So hindi pwedeng, kumbaga, nag-iisip pa tayo ng, mag-sway pa tayo sa buhay na ito. It is in our DNA. If God is a faithful God, then His children should also be faithful. Amen? Kaya napakahalaga na, kumbaga, tinitingnan natin sa buhay natin na ito na ang Panginoon natin. Hindi natin pwedeng sabihin na Diyos kasi siya. Yun ang problema sa atin eh. Parang wala tayong relasyon sa Diyos natin. Siya ay tapat, pero ako, tao lang ako. Kaya questionable sa akin ang maging tapat. Dahil tao lang ako. Tandaan nyo, si Jesus naparito. Siya ba'y naging paganong-ganon sa buhay? Di ba nanatili rin siyang tapat sa ating Ama? Amen? So God's faithfulness is rooted in His character. That is who He is. And we cannot change that. And actually, that faithfulness is also rooted in us. Nakaugat din sa atin yun. Kaya hindi pwedeng sabihin natin na sila lang yan, siya lang yan. Di ba, maraming mga nanampalataya ngayon, yung parang pag binigyan mo ng mga bagay-bagay para sa Panginoon, nagdadalawang isip. Hindi ba yung, kung para sa Panginoon to, then I'll do it. Meron kamot ulo eh. Kasi pastor alam mo ba yung mahilig tayo sa ganun, yung kasi. Mahilig tayo sa kasi. Yung conditional yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Na if, di ba, meron niyang ganyan eh. Kung pagyayamanin lang ako ng Diyos, magsisilbi ako ng tapat sa Kanya. Tagal mong yumaman, hindi ka magsisilbi sa Panginoon. Hello? Yun ang problema. Di ba pwedeng magsisilbi tayo sa Panginoon kahit na yung kalagayan natin ay nasa babang-baba tayo? Dahil alam natin, pag sa babang-baba tayo, si Lord naman na mag-aangat sa atin. Kasi ang hinahanap niya lang, katapatan natin din eh. Kasi ganun na siya eh. Alam ko hindi nating matatapatan, pero masusubukan nating masundan. Hello? Amen? Ang problema, hindi tayo sumusubok. Nagsisimula pa lang tayo, umaatras na tayo. If that is rooted in His character, then it is also supposed to be rooted in us. So sabi nga nun,
People may fail us. Promises may be broken. Plans may collapse. But God's character remains constant. Kaya we need to stand in His faithfulness because that is who He is. Yun na yung karakter niya, ang katangian niya eh. Nananatili siya kahit na anong nangyayari. Unchanging nga eh. Kumbaga, consistent. Yun si Lord eh, consistent siya eh. So, tayo, pag may mga taong bumigo sa atin, pag may mga pangakong nasira, tapos yung mga plano hindi nagmaterialize, tayo ba ay mananatili pa rin? Ika nga, supposed to be, habang tumatagal, dapat lalong tumitibay. Tama? Ika nga, parang wine yan eh. The more you age, the more it has become a fine wine. Pero hindi naman tayo manginginom, mga kapatid. But again, we need to remain constant because God is still constant to us. Nananatili siyang tapat sa atin. Pangalawa, kanina, it is rooted in His character. Pangalawa, God's faithfulness is seen in His daily mercies. That is who He is, but since He is faithful to us, He wants us to see His faithfulness daily. Sabihin nga natin daily. So, ibig sabihin, hindi lang ngayon, kundi bukas pa, sa susunod pa mga bukas, at yung mga susunod pa mga bukas. So, hindi pwedeng tapat si Lord pag-akinsi na. Pagkatapusan na, kasi nandiyan dyan yung marami kong tinatanggap eh. Ganun lang ba ang sukatan natin ng katapatan ni Lord? O pag meron kukuha kang bonus, yun doon tapat na tapat si Lord para appreciate natin ng katapatan ni Lord kasi paldong-paldo tayo. Ganun ba? Dapat hindi. Dahil alam po natin, kaya nga sa model prayer, ang panalangin, give us this day our daily bread. Because He doesn't want us to enjoy the bread on the next week, on the next month, on the next year. He wants us to enjoy His bread daily. Kaya nga sabi nga sa verse 23, they are new every morning, every waking moment. There are new mercies, there are new faithfulness, there are new goodness that we will be experiencing from Him. Amen? Ang sarap, mga kapatid, na araw-araw pagkagising natin, appreciate natin, ang sarap pala talagang mabuhay. Lord, pagkasama ka talaga. Grabe, ang gaang ng buhay kasi kasama kita. At dapat ako'y sasama sa'yo. Magtatapat din ako sa'yo. Hindi pwedeng hiwalay ang buhay ko sa'yo. Dahil pag hiwalay ang buhay ko sa'yo, hindi ko ma-enjoy itong mga daily benefits mo. Pwedeng marami akong kinikita, mawawala din itong mga ito. Because the faithfulness of God, He wants us to daily loads us with His benefits. Diba? Gusto ng Panginoon, araw-araw loaded tayo. Hindi natin na-expect, sa susunod pa ng susunod na araw pa ako magkakaroon, ganun. No? Hindi po, araw-araw binibigyan tayo ni Lord. Pinupunuan niya tayo. Ewan ko po sa inyo kung gusto niyo sa isang araw kulang-kulang tayo. Gusto niyo ba kulang-kulang tayo sa isang araw? Gusto natin loaded tayo everyday, di ba? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. He wants to load us with His benefits daily, mga kapatid. Daily. So, sabi niya, they are new every morning, great is your faithfulness. That is in verse 23. Kaya, sabi nga nun, yan. Each sunrise, tignan niyo to, each sunrise reminds us God has not abandoned us. God still provides, God still forgives, and God still guides.
each sunrise. It should be a reminder to you and to me na kada gising natin sa panibagong araw, eto ang Diyos natin na tapat para sa atin. We need to really learn to stand in His promises. Lalo na sa faithfulness, lalo na sa panahong ito, nagkakawindang-windang ang mga negosyo. No, sabi nga, sa survey, ang survey ngayon, marami sa mga gumagraduate na sa kolehiyo na actually sa survey ito, at least 64% of those who have graduated in college considers working abroad, not finding jobs here kasi dito mababa ang kikitain mo. Ang tingin, hindi ka mabubuhay dito. Talong-talo ka dito. Pero kung na-catch natin ang puso ng Diyos, mga kapatid, hindi issue kay Lord ang pangangailangan natin na araw-araw. Kasi minsan, ang gusto kasi natin palagi tayo may excess eh. 'Di ba? Okay lang naman po 'yun. Para tayong mga Chinese actually. Gusto ko may Sister Joy. Meron ako mga encounter sa mga ganyan. Ikaw bigay akin libre. O, libre pa. Ano pa iyo bigay? Libre. Lakay mo lahat yan, libre, Pili ako 3, dakdak mo, dakdak. Ano dakdak? Dagdag. Dakdak dyan. So, it's sunrise. Kada gising po natin sa umaga, it should always remind us that He will never abandon us. He will not let us suffer so much para tayong nangulila sa buhay. Because He will never abandon us. He will always provide. May kulang sa atin, may pangangailangan tayo, pupunuan tayo. At kailangan natin ng kapatawaran, nagkakasala tayo. Alam po natin, the whole day, hindi po to perfect, no? Palaging may pumapasok, lalo na pag nanood ka ng TikTok ngayon, ng Facebook ngayon, ang bilis mong magkasala. So God still forgives. We are supposed to be quick to repent. And God is quick to forgive. Amen? And God still guides. He will help us para maging tama yung mga diskarte natin sa bawat araw ng buhay natin. Okay? Number 3. So yung una, God's faithfulness is rooted in His character. Pangalawa, God's faithfulness is seen in His daily mercies. At pangatlo, God's faithfulness gives us hope for the future. Kaya sabi sa verse 24, the Lord is my portion, therefore I will put my hope in Him. If God's faithfulness secures our future, then we are not losing any hope in this life. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa buhay na ito. If we are standing in His faithfulness, then our life is full of hope. We always hope. Because hope will produce what? Faith. Believe. And when we believe, it will produce manifestation, the fruits of what we believe. So, if we are standing in His faithfulness, we all know that He will always bring us to hope in Him in our next coming days in this life. Actually, kung sino ang pinaka-secured na mga tao sa mundong ito, dapat mga Kristiyano. Hindi yung sinasabing,
Wala na akong pag-asa. Ganito na ang buhay ko. Naghihirap na ako, maghihirap pa ang mga susunod sa aking lahi. Pati hindi na lang ikaw maghirap, yung iba hindi. Para bang inangkin mo na ng paghihirap mo eh. Ba't hindi angkinin mo na may pag-asa sa Panginoon? Kasi tapat pa ang Panginoon eh. Hindi naman siya nagbabago. Kaya nga, katulad ng sinabi ni Jeremiah, actually si Jeremiah nagsabi niya, the Lord is my portion. He is my portion. He is my everything, actually sinasabi niya dito. And I will hope in Him. He is my everything. I know I cannot exist in life without my God. I cannot do it without my God leading me all the way. Alam niyo po ba nabuhay si Jeremiah sa hirap? Kaya nga may Lamentations na libro eh. Alam niyo ba bakit Lamentations? Kasi iyak siya ng iyak eh. Bakit siya umiiyak? Kasi ang titigas ng ulo ng mga Israelites eh. Binibigyan ng pag-asa, pero ayaw umasa. Pero sa kanya, sold out siya. Siya ang aasahan ko, ang Panginoon lang. Wala akong aasahang iba. Ang hirap mabuhay na kung saan-saan nakatingin na talagang tatanggalin ang pag-asa sa buhay. Pero si Jeremiah, sabi niya, aasa lang ako sa Panginoon. Dahil hindi niya ako bibiguin. Jeremiah shifted from despair to hope. His hope was not in government. His hope was not in wealth. His hope was not in any other power that is available. His hope was in God Himself. Nasa Panginoon lang. Kaya sabi nga nun, ang pananampalataya, hindi dinideny yung hirap. Faith declares that God remains faithful through hardship. Yung hirap na dinanas ni Jeremiah to minister to the Israelites. Ang hirap kasi dahil siguro ito na yung panahon na kung saan ang mga Israelites ay nando sa pinakamatigas na ulong panahon. Nang hirap-hirap nilang turuan. Which is, I think, the same way sa panahong ito. Sa panahong ito, ang mga tao, kahit na ang dami mong mensahe, hindi pa rin natututo. Sabi nung isang Baptist preacher doon sa convention na inatinan ko last week, sabi niya ganon, kami, nagpipreach kami. Nung panahon, pag nag-preach kami, ang daming naliligtas. Diba? Sabi nga nun, isang preaching, 3,000 maliligtas. Ngayon, 3,000 na ang preaching, isa pa lang ang naliligtas. Nabaliktad na. So, ibig sabihin, ganun ang katigas ang ulo ng mga tao. Bumaliktad na. Na kahit na anong mensaheng madinig ng tao, ang pagtutuunan pa rin ng pansin ay ang kanilang sariling paninindigan. Hindi pagtutuunan ng pansin kung sino ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataong maranasan siya at makabenepisyong tunay sa buhay na ito. Through every hardship, the Lord stays faithful. And we should always trust Him. So there are things that I wanted us to see for us to stand in His faithfulness. Unang-una, trust God's promises even when circumstances seem discouraging. Trust God's promises. Hindi ko alam kung tayo pong lahat
ay expose sa mga pangako ng Panginoon. At kapag alam natin yung pinangako ng Panginoon, wag na nating bibitawan yon. Yakapin na natin yung mga kapatid. Amen? Kasi ang problema sa atin, may pangako, pero hanggang isip lang, hindi niyayakap sa puso. Para bang lipad hangin lang, nangako ang Panginoon, pero alam mo lang, pero hindi nagiging totoo sa iyo. Because the promises of God, He wants all of this to be made manifest, mangyari. So, even when circumstances seems discouraging, trust God. Trust God. Pangalawa, remember past instances of God's faithfulness to strengthen present faith. Isipin natin kung gaano katapat ang Panginoon noon para ma-incorporate natin sa ngayon. Sa palagay nyo ba, tapat ang Panginoon noon? At tapat pa rin siya ngayon at magtatapat pa rin siya sa mga susunod na panahon. So remember those things that He has done and He will still do. Because the Lord, hindi po siya satisfied na ang kanyang ginagawa ay kung ano yung naranasan mo noon ay ganun ulit. Gusto niya improve yung mararanasan natin tong bago. Amen? So ibig sabihin, pag binigyan kanya ng haharapin sa buhay at nandun ang katapatan niya, mas maganda ang kalalabasan niyan. So just need to understand, appreciate mo yung, ginawa ni Lord sa akin to. Gagawin ito mas higit pa. Amen? Pangatlo, pray with confidence, knowing God hears and responds according to His wisdom. Pray with confidence. Baka itong problema rin sa atin, wala tayong kumpiyansa. Lord, siguro, bibigay mo to kasi hinihiling ko to. Tsaka, kailangan ko to, Lord. Alam mo para bang, hindi ba yun, Lord, I believe you will give this to me. I need this and I know you will not fail me. Ay, may kumpiyansa ka lumalapit sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang kailangan kong ito ay maisa sa katuparan sa akin. Pray with confidence, knowing that our God is hearing us. Every bit of the things that we speak before Him, He is hearing each and every one of us. Nakikinig siya, mga kapatid. And He will respond. He will always respond. Pang-apat, it's not just trusting God, remembering the past of God's faithfulness or praying with confidence, but also for us to stand in His faithfulness is we need to encourage others by sharing testimonies of God's faithfulness. Ipagyabang natin ang katapatan ng Diyos sa ibang tao. Okay lang yung paulit-ulit na kwento. Basta may kwenta. Hello? Pero mas maganda, yung mga ikwekwento natin ngayon ay yung mga present na nararanasan natin mula sa Kanya. Baka mamaya, ang karanasan mo sa Kanyang katapatan ay, kunwari, ngayon ay 2026, naranasan mo yung 1996. Wala nang pong problema yun. Pero lumang tugtugin na yun. Pwede naman, alalahanin mo yun. Pero ibig sabihin, may mga bagong ginagawa kasi si Lord eh. May mga bagong patotoo na pwede kang ibahagi sa ibang tao yung kanyang katapatan sa iyo. Kaya ang tanong, mga kapatid, meron na bang mga bagong ginagawa ang Panginoon sa inyo? And with the encouragement na binabato natin sa iba, these people will realize that God really is a faithful God to them. That is why, sabing ganon, next slide. Life is filled with uncertainty. But God's faithfulness is constant.
We can stand with confidence because His love does not fail. His mercies are renewed each morning, and His promises endure. Sa buhay na ito, hindi talaga natin alam what comes after, di ba? What will be next. But, we have an assurance. Ito yung assurance natin, mga kapatid. God's faithfulness is constant. Pantay lang yan. Kung sino siya noon, ganun pa rin siya ngayon. And we can stand with confidence because His love does not fail. Ang pagmamahal niya, hindi po nabawasan. Mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. His mercies are renewed each morning, meaning every waking moment is a blessing. And His promises, He will make it sure it will happen. So, mga kapatid, we need to learn how to stand in His promises. And I'll give you some of the verses that will encourage you more to stand in His promises. Yan. Tumatayo yan sa katapatan ni Lord si Lilan. Next, sabi ganon, Psalms 145:13. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Dito pa lang, mga kapatid, sulit na tayo sa salitang ito. Naniniwala tayo na ang kaharian ng ating Panginoon ay everlasting kingdom. Ibig sabihin, hindi siya napuputol, may hangganan. It is an everlasting kingdom. Ang kanyang paghahari will endure to all generations. Sakop lahat. Mula noon hanggang ngayon, kahit sa mga susunod pang panahon. And He is trustworthy. Mapagkakatiwalaan natin ng Panginoon dahil siya'y tapat sa kanyang mga pangako at kung ano yung pinangako niya, ginagawa niya. Another one, Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Let us hold unswervingly. Huwag pa gewang-gewang. Ibig sabihin, alam po natin, ang Diyos ay tapat, hindi yang gegewang. Amen? Okay? So, meron pa. Pinipicturean nyo ba? Next. Psalms 37 verse 25. Ito, favorite ko ito eh. Actually, nung nabubuhay si Tatay Bing, ito yung verse na binigay ko sa kanya. I was young, and now I am old. Hindi ka naman sasabihin, I was young and I still remain young. Hindi po ganon, mga kapatid. I was young, and now I am old. Yet, I have never seen the righteous. Okay, the category is the righteous, the one who stands right before the Lord. We will never see ourselves forsaken, or even their children, the family, begging bread. So if we stand in His faithfulness, mga kapatid, we will be sure enough, we will never be forsaken. We will always be remembered by God, and even our family is benefiting. And the last, yung other references, kayo na lang po magbasa niyan, pero picturean nyo. 2 Timothy 2, verse 13. Sabi nga nun, if we are faithless, He remains what? Faithful. Because He cannot deny Himself. Hindi niya may pagkakaila kung sino siya. Let's stand in the promises, in the faithfulness of our God. Kasi dumarating ang mga panahon,
ang nasusubok yung ating katapatan din sa Kanya. Siya, walang duda, matapat. Pero tayo kaya? Kasi darating ang marami pang pagsubok sa buhay na ito. Hindi natin alam kung ano pang mga dadagok sa atin. Kaya minsan, talong-talo ang mga Kristiyano kasi hindi naghahanda at hindi nakakaalam kung sino yung Diyos na tinatayuan nila, kinikilala nila. Kaya yung tanong ko sa inyo kanina, kilala nyo ba talaga ang Panginoon? Kilala ba natin talaga ang Panginoon? If He is a faithful God to us, then we too should be dead serious to be faithful to Him as well. Because walang duda, there's no doubt, there's no shadow of a doubt, God is a faithful God. And let us continuously stand in His faithfulness. Amen? So, this morning, I will encourage you to just ponder in His faithfulness. And we will take you to a place to worship together. At may kakantahin tayo. And I want us, all of us, to just worship the Lord, appreciate His faithfulness towards us, and just pour out a heart of appreciation, thanksgiving to the one who is faithful and who will remain faithful to each and every one of us. Tayo pong lahat ay tumayo. And let us also honor the Lord with our giving. Hallelujah. Just want us to pour out our hearts of worship before the Lord, because we know He is worthy of all our worship. So He's faithful. Tapat po ang Panginoon. This is a very old song. Pero matanda ba sa akin to? Hindi naman siguro. But let us sing this song to worship the Lord and appreciate Him in this life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because of who You are I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yes, God. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, I worship you because of who you are. I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
of who you are. Jehovah Jireh, My provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sing with all our heart. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jesus, sing with all our heart. Because of who you are, I give you glory. just you, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yes, God. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. I worship you, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, 'cause Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, oh God, my provider, yes, oh Lord, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you
because of who you are. I worship you, I worship you, because of who you are. I worship you, I worship you, because of who you are. Lord, I worship you, because of who you are. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you for who you are. You're faithful, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah. You are Jehovah. Hallelujah. We bless you, God. We bless you, God. Faithful Lord. We shout your faithfulness. We give you praise, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we continuously celebrate your faithfulness towards each and every one of us, to our families, Lord, to this church. You have been faithful, Lord. Even there are so many times we are unfaithful to you. Still, you are faithful. And you don't compromise, Lord. You're always showing up who you are to us. It's true. Ikaw pa rin yung aming Jehovah Jireh. You provide everything. You supply everything we need. You are our Jehovah Nisi, our banner, our victory. And we know, Lord God, whatever we face in life, with your faithfulness, we experience, Lord God, we know we are always bound to win every battle. You are our Jehovah Shalom. We know, Lord God, that in the times that we are disturbed sa dami ng iniisip, na dami ng mga nangyari sa paligid, pero you maintain our peace. You are our Jehovah Rapha, our healer. You can touch bodies so that it will line up according to your words. Since we know that by the stripes of Jesus we are healed, we will always enjoy that benefit of healing and restorations of our bodies in the name of Jesus. Again, thank you, Lord God. You are our El Shaddai, our Almighty One. We will always be winning the battles ahead of us. We can always hope in you because daily you will provide for us. Each morning is always a blessing. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga bagay po na iyong pong tinuturo sa amin. Huwag kaming madaling makalimot. Sa mga ini-impart mo sa aming mga kapahayagan, Lord, huwag kaming lumabas ng mababaw pa. Lalong lumalalim ang pagkakakilala namin sa iyo. Ngayon, hindi lang nalaman naming tapat ka, kundi mararanasan naming tapat ka talaga. Dahil ganun ka naman talaga, Panginoon, you are always faithful. You will remain faithful. Your promises will never be broken. Your promises will be fulfilled. And it will come to pass. Lord, I entrust to you every individual here, every family represented here in the church. I pray, God, that we embrace your faithfulness
and that we will live faithful to you, whatever it takes. Search the hearts of your people. Establish your character to each and every one of us. Mold us into the very image you want us to be. And may Jesus shine in our lives, O God. Lord, I speak the blessings overflowing in the lives of everyone in this place and even those who are joining us in the online. I release the blessings, the anointing to bless. I believe, Lord God, as you have blessed, it will never be reversed. And you will not let the enemy take a hold of the lives of everyone. You will cover everyone with your most precious holy blood. At salamat, Panginoon, safety everywhere, lalo na sa panahong hindi maganda, kami po'y preserve. Kami po'y pinag-iingatan mo, Panginoon. Maraming salamat. Siyempre, araw-araw malakas ang katawan, malusog ang pangangatawan, napupunuan ng lahat ng pangangailangan. Lord, patuloy na palaguin mo ang ekonomiya ng bawat pamilya sa simbahang ito. At patuloy na magliwanag ka sa buhay ng bawat isa para maibahagi ka rin sa iba at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas at tapat na Diyos. Panginoon, salamat po, Lord God, sa umagang ito. There are still more miracles and more supernatural deeds of yours that will be manifested in the lives of these people, Lord God. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. You have blessed every one of us with your words. Let us not just be hearers of the words, but doers as well. Salamat po, pinagpala mo ang salita mo, hindi babalik sa ito ng walang kabuluhan. Ito po'y mananagana sa aming lahat at ito po'y makakapangyari sa aming lahat. Transformation will take over our lives, O God. To you we give honor, to you we give glory. It's all about you, Jesus. It's all about you, Abba Father, and thank you, Holy Spirit, for doing a work in our midst today. We love you, we bless you, you will keep us safe. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, bago tayo mag-iwahiwalay, siyempre meron tayong CCU. I-meet nyo po ang inyong kagrupo at magpanalanginan, magpalakasan po kayo. At patuloy po kayo mag-encourage, no? Magpaalala, tapat ba ang Diyos mo? Dapat matapat din tayo. You are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your lives will be a blessing to many lives. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you so much. We love you, church. You, hello.